guys, good afternoon. Tignan nyo naman yung orchids, very nice orchids. Kita nyo yan, ang ganda, diba? Kasing ganda nyo, ano? Oo, nagkaano siya. Alright. Thank you. Oh, it's raining. Rain, rain, go away, come again another day. Oh my God. Basa ang hagdanan. It's wet. Hey, hello. Yung dalawang bungi. Yung dalawang bungi. Ha? Saan ano nangyari dito? Natumba? Wala na naman yung ano dito yung tinanim nila. Natumba siguro yan. Natumba na naman o kaya pinalitan na naman nila ang kanilang tanim. Tignan nyo yan guys. Kasi nung kanto wala lang ako na 1 linggo dito na wala na. Siguro natumba siya. Kaya pinalitan ng iba. Ayon. Colon 3 team daw. Ayan. May pangalan siya dyan. Ay nako. Maambon naman Bilisan mo bas kasi sumasakit-sakit yung ulo ko para ako yung magkakasipon. So ayoko magpaambon. Magpapayong ba ako? Maambon guys. Sumasakit-sakit pa naman yung ulo ko. Tsaka ano siya, uso ang trangkaso ngayon dito sa Hong Kong kaya kailangan magpayong na ako. Ayokong so kaiinom ko lang ng gamot. Uminom ako ng gamot kasi parang nung kagabi, galing kami ng China kahapon. Nung dumating ako, ang init, parang bigla ako na initan. Sa car park, kahapon, aray ko. Ano ba naman tong payong ko? Ayaw mabuksan. Ang payong ko guys, Kailangan talaga ako magpayong kasi parang iba yung pakiramdam ko ngayon. Parang malapit na ako magkatrangkaso. Kaya uminom ako ng ano ba yung ininom ko kanina doon? Basta yung Biogesic ba yung Biogesic na binigay sa akin ng doktor noong ako'y nagkasakit. Ay may natira pa siya, isa. Kaya yun ininom ko. Kasi parang hindi maganda yung pakiramdam ko ngayong araw na to, ngayong umaga. Hindi sana ako lalabas, kaso kailangan ko lumabas kasi nga i-withdraw ko yung aking market money na transfer sa akin ni sir nung isang araw. Nandun ako sa China kaya hindi ko pa na i-withdraw. Kaya kailangan kong i-withdraw yun kasi kailangan ko din bumili ng aking mga alam nyo na, pagkain para hindi magutom ang ating tiyan. Yung tiyan, yung may alaga nating anaconda dito sa loob ng lahat sa loob ng tummy natin is kailangan nating pakainin. Ganon. So mamayang hapon mga alas 5:30 siguro uwi na kami para dadaan ako sa market dyan sa Lukpo. Gusto ko rin bumili ng orange tsaka mangga. Orange tsaka mangga tsaka isda bago ako umuwi. Tapos gulay. Ayan na yung aking bus guys. Thank you for watching. Ayan. Maambon-ambon nagpayong pa ako kasi mahirap na kasi baka mamaya is magkatrangkaso pa tayo kaya oh no, ay may $32 pa yung aking patapon ko. Akala ko wala na naman. Akala ko ubos na naman yung laman ng aking pamasahe. Ba yan? Magastos sa pamasahe guys. Kaya hanggang sa shopping na lang kami. Hindi na kami lumalayo. Kasi lumalayo ka na pamasahe. Hanggang shopping na lang ang lola. Kasi hanggang doon na lang talaga yung kaya ng ating pamasahe. Malayo pa yung sahod, no? Ano lang ngayon? 14. June 14 pa lang ngayon, guys. So, bukas is Monday. Day off na naman next. Hindi na ako lalabas sa susunod na linggo kasi wala na akong wala na akong pangkain sa labas.
Ang mabibili na lang ng aking natirang allowance ay maybe 30 na lang. Ay, naku, naghihirap ang OFW dito sa Hong Kong, guys. Ang hirap talaga pag maraming pinagkakagastusan sa Pilipinas. Marami kasi akong pinagkakagastusan ngayon sa Pilipinas kasi ako yung nakatoka dun sa farm. Ako yung nakatoka dun sa aming magkakapatid na 3 babae na magsaka. So sayang naman yun kung hindi ko gagamitin yung aking toka, diba? It's my turn. So try ko first time. So yun, ginastusan ko yung pagsasaka sa amin ngayon. Ako yung nakatoka talaga. So lahat binabayaran, daming gastos. Yung konti lang naman yun, palayan. 1 hektarya lang yun, guys. Kasi yun, 3 kami babae. Alternate kami doon every other year. Ngayon, ang mangyari doon, ako yung first, susunod yung isa, 3 kami, diba? And every after 2 years pa ako ulit. So, grinab ko ng magpasaka, kasi hindi naman ako yung magsasaka. So, kailangan syempre bayaran natin lahat yon, yung mga magtatanim, yung mga magbubunot ng palay, yung mga magbubungkal sa lupa, yung mga traktor, yung mga kuliglig, ayan, yung krudo, lahat babayaran mo yon. Merienda, from lunch to merienda, iba lang yung bayad ng traktor, iba lang yung bayad ng kuliglig, iba rin yung bayad ng magkukuliglig na tao, ganon. Daming gastusin. So naubos yung pera ko ngayong buwan na to. So another next month ulit is bibili kami ng pataba. Pero ang maganda, nag-share kami ng aking kapatid. So ngayon, nag-share kami ng kapatid ko dito. Tapos next year, na turn niya, ay mag-share ulit kami para hindi kami masyadong mabitan sa gastusin, di ba? Maganda yon. Tapos yung after 2 years, yung isang kapatid namin, suluhin niya siguro yun, yung kapatid namin na nasa Pilipinas. Kasi ayaw niya makipag-share sa amin. Ang gusto sana namin 3 is, ang gusto ko sana mag-share kaming 3 para yearly kaming 3, diba? Para meron kaming bigas, palay, yearly. Ayaw niya makipag-share yung isang kapatid namin, so kami dalawa lang na nag-share. So nag-share kami ngayon, sa next year mag-share ulit kami ng isang kapatid ko ngayon. So yun, 2 taon kami magsasaka, guys. So pag magsasaka ka, marami din gastusin. Tapos pag harvesting time na is bargain na yung palay. Yan ang masama, no? Kagatulad nung nakaraan, imagine that is 8 pesos na lang yung 1 kilo. Grabe naman yun, yung mga first crop. Pero yung second crop, naitama nilang lahat kasi tumaas na yung 1 kilo ng palay is 23 to 27, 28 pesos na yun. Kaya yung mga nag-second crop, tsamba nila. Pero yung mga first crop, yun, nabargain yung palay. Madaming nag-complain. Kaya nung second crop, ayun, tumama sila kahit papano. Pero lugi pa rin sila, marami pa rin silang lugi. Kasi yung first crop, nabargain. Imagine that, 7 pesos to 8 pesos lang yung 1 kilo. Grabe naman. Tapos, yung rice sa market, di naman na bumababa. Pataas naman ng pataas, diba? Kaya lugi yung mga farmers, no? Kaya ngayon, try namin ng kapatid ko first time na i-turn over sa amin yung lupa na para sa aming mga babae. Try namin magsaka para sa ganon, di na kami bibili ng bigas. Kung mura yung palay, guys, na lang namin, rice mill na lang namin para sa kiskisin na lang. Gagawing palay na lang, gagawing bigas para hindi na kami bibili ng bigas. Parehas din na bibili kami ng bigas, napakamahal. Di bakit pa namin ibebenta yung palay kung 8 kg lang yung 8 pesos lang yung 1 kilo, diba? Sinasayang mo lang.
binubuhay mo yung ibang tao. Kaya kailangan pag 8 pesos yung isang kg sa per scrap, wag na. Gawin ko na lang bigas lahat. O diba, isang taon akong hindi ako bibili ng bigas. Mas maganda pa yun, tila-tila. Winner, panalo ka pag gano'n. Yung iba kasi, pag hindi mo kasi inutang yung may nagtitiktok naman mo sa bridge. So, may sumasayaw doon sa bigyan ng bridge. So, yan ang buhay OFW in Hong Kong. Maraming pinagkakagastusan. Tapos meron pa ako pinapag-aral na nursing. Magpo-porture na siya sa June, guys. Pasman, yung anak ko yung bunso. So, syempre, ubos-ubos ang sahod na maliit lang yung naman yung sahod namin dito. Pero at least may pinupuntahan. Hindi nasasayang. Mahirap pag yung ubos lahat yung sahod mo sa mga walang kwenta. Less gastos naman kung ano-ano lang na gastos na walang pakinabang. Na walang pinapakinabangan. Yung nagsasayang lang ng pera. At least yun, merong pinuntahan, diba? Kaya okay lang yun. Yung monthly na walang natitira sa sahod. At least, maraming pinupuntahan. Hindi yung napupunta lahat sa barkada, napupunta lahat sa pasosyal-sosyal. Alam niyo na, payabang, 1 million yun, gano'n. Ayun ako, so, tiis-tiis lang tayo, guys. So, ako lang pala yung tiis-tiis kasi ako lang yung naghihirap. Oh, so sad. Ako lang yung magtiis kasi ako lang naman yung ako lang naman yung walang pera. Konti lang yung pera. Pero pagkatapos ng anihan, okay na ulit. Siguro mga 3 months. 3 months ako mabisi yung aking bulsa. Sana naman matambahan yung mataas na presyo ng palay, guys. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, pag halimbawa 8 pesos lang yung isang kilo, nako, ipapaano ko na lang, ipapakis-kis ko na lang. Alam niyo ba yung kiss-kiss sa Ilocano? Yung gagawin yung rice na lang, ganoon, para bigas na lang, gagawin bigas. Yung bigas kung ilang kaban yun, o di half year namin kakainin, o kaya 1 year kakainin nila sa Pilipinas, hindi sa akin kasi nandito naman ako sa Hong Kong, kaya okay lang na. Sa kanila pwede mo rin ibentang bigas, mahal ang bigas, kaysa naman i-bargain mo na i-bargain mo na 8 pesos lang yung isang kilo. Nako, huwag na. Sayang ang pagod, sayang ang pera ng mga farmers. Ayan, madami na akong nagchika, guys. Malapit na akong bumaba. Nandito na ako sa Kolontong NCR station ulit. At syempre, magkikita kami ng aking kapatid sa shopping ngayon. Bababa na tayo. Ayan mo yung NCR. Let's go down. Daming tao, nagmamadali na silang lahat bumaba. Nagmamadali na silang lahat bumaba. Kasi nga, parang may bagyo na. Mahangin sa labas. Ayan, ang wow, marami ng bagyo. Ganyan. Wow, parang may thunderstorm. May lightning daw. Kulog kikidlat. Kidlat at kulog daw. Pero kailangan ko lumabas. Okay, let's go. Pero magtatap up pa pala ako dito sa 7-Eleven, guys. Dito sa Alipay. Kailangan ko mag-top up. At i-withdraw ko pa pala yung aking market money sa housing bank. So guys, thank you so much as usual. Tapusin ko muna yung video ko dito bago pumasok sa MTR. So maraming salamat po sa nanonood sa aking premiere ngayong umaga. Thank you. Sana hindi po kayo magsasawa. Love you all. Ingat po kayong lahat. Today is Sunday, it's my holiday, and syempre ito, hindi maganda yung weather ngayon, umuulan. Tatapos lang umulan, tapos medyo umaambon-ambon pa, nag-shower ngayon, tapos malakas yung ulan, guys. Ayan, malakas yung hangin. Ay,
Thank you everyone. Bye. Have a nice day. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again and again and again. Bye for now. See you next time again.